Hi guys, good day to all. For today's video, atong isgutan is about constant symbol in continuation sa atong predicate logic using constant symbol. Okay, let's begin. Last time, we are able to determine what is predicate logic. This time, we're going to emphasize kung unsa ning constant symbol in predicate logic. So, in predicate logic, a constant symbol is a symbol that represents a specific fixed object in a domain of this court. It always refers to the same entity and does not change its meaning. So, sabot ana ron, kung nagamit mo og constant symbol diri as a predicate logic, once imo na siya i-declare kung unsa siya, dapat dili na siya mo true. So, as mentioned di is specific and fixed object. But it also emphasize here sa inyo makitaan nga though specific siya, though fixed object siya, dapat naa siya sa domain of discourse. Pasabot ana, specific pod pati ang iyahang domain niya iapitan. No? So, in continuation with the same parang i-paraphrase but I want to emphasize the meaning para murag yapay pasabot ana ikaduha nga um tawag ani definition, no? Constant help predicate logic statements more specific by identifying particular objects rather than generalization over a set of objects. So in programming atong i-relate gamay, sa programming natay ginatawag gyapon nga constant value. So kung mga variables ilang i-assign dito nga value is constant like pi 3.15. So perminti na gyud na diha ang value nga captain pag miingon tag pi is kana nga 3.1415. So pag miingon pud ta og military time, so ang value na nakakaptan niya perminti is 24 hours good. So unlike dito sa isa nga 1 to 12 morning, 1 to 12 na po yung pagkahapon or gabi or AM or PM. So, those are the real life scenario nga pwede nyo i-consider. So, next, na ay characteristic ang constant symbol. So, nag-represent siya as fixed object. So, part sa definition na mention nato na sino, do not change. So, unlike sa variables, later on or the next video, atong isgutan is kaning variables. Nga pwede ra mag-change ang meaning, pero sa constant, remains the same throughout the logic. So, sa example pa nato kay na, katong pi nga 3.14, once we declare nga pi, mag-maintain na gyud na siya yung sa iyang gusto ipasabot throughout no sa kana nga program, dili na siya pwede magtuo. The same manner sa predicate logic, mora gyapon siya. Kasi constant, dili lang gid siya pwede true. Appear in the predicates, which is mo gawas ni siya sa predicate pod. Fine. No? So, bisag can be used inside predicate to describe property or relationship. Pwede gyapon siya gamiton to describe properties or relationship. Kaduha, ang characteristic niya, I mean, second to the last is not used with quantifiers. So, okay, specific naman siya. So, di na siya kailangan i-quantify pa. Okay, ato namang i-specify daan. Okay? So, to understand it more, para mas masabtan nato, ato siyang tagaan og example. So, if you recall, in the first video of this series, nagamit ta ani nga example, no? Si Socrates. So, diri atong na-identify that Socrates is the subject and philosopher is the predicate. So, according sa atong English nga kuan, definition is mao ni siya ang predicate or English nga grammar. Ako namutangan ako na lang isulat. So karon naa naman na siya. Unsa ako na to karon pag-identify ang constant nga symbols. So una magtan-aw gid mo diya applimente sa subject. Most of the time ang
ang constant na nakabutang sa first nga part. So, main subject nga part sa statement. So, okay. So, para mas masabtan nato, nagaanta mo og example. So, sa kanang example, specify na ko siya nga using specific name. So, statement, Socrates is a philosopher. So, kinsa ang philosopher? Si Socrates. So, naatay specific nga name diri. So, kana nga name karon, atong buhaton is we going to determine kung constant man na siya or dili. So, pagyapong gibahin no, from this statement, gidetermine nato kinsay subject and predicate. Determine nato from that level ato na pud yang gidetermine kung katong subject nagkapot bag constant, which is true. Nagkapot siya constant nga value nga si Socrates. So, naa siya si Socrates 3A. So, instead nga name ang gibutang dito or specific nga statement, specific nga pangalan, no? So, si Socrates daw mao ang nagrepresent ri karon as the constant symbol. So, karon kay siya man ang constant symbol, so ma-denote ninyo siya or logical notation nato ani is S, which is S nagrepresent kang Socrates. And so you can write this one as nagrepresent kang Socrates or nara pa diri sa tungod, ako na bantayan. Pwede pa niyo siya ma-denote as S Socrates, which is pasabot ana ang dawaton ra na value sa kaniya function is si Socrates na yun. Kay maumay gi-specify sa statement. Okay? So, nindot kay na-identify nato karon kung kinsa tong constant nga symbol. Later on, as you can see here, napod tayo predicate. So, ay lang sa kanyo i-mind, pero ang gusto na ko ipaabot nga part, kaning philosopher nga predicate karon, kaning X nagrepresent ni siya kang Socrates gyapon. Okay? Kay gi-specify mo nato nga si Socrates mao ang philosopher. Okay? So this one is Socrates is a philosopher. Okay? So iging-ana siya pagka sulat 3 ang part. Okay? So kaning part is nag-represent lang ni siya sa pag-determine kung constant ba ang value. Kaning naka-light green, blue green ba ni? Sky blue, si pagtanaw ninyo ana sa inyong monitor, it is representation kung asa gagikan ang constant ka symbol. Okay? So, sa next example, mathematical constant symbol. So, this time is the constant symbol is mathematical. So, the statement is the number 7 is prime. Totoo na is number 7 is a prime number. So, muna ang statement niya karon. So, once again, we are able to determine in that statement kung kinsa ang subject and kinsa si predicate. And then, nagyapon ang verb nga gigamit. Ako ni siyang ginagamit perminti it because or gina-emphasize kinsa si verb kay sa next nato nga mga topic like variables and quantifiers dako ni siya rule especially dito na sa predicate nga naa na mga relation. So sa karon ato lang sang target trace to identify kung kinsa si constant nga symbol. So once again, makit-an ang constant nga value or symbol diha sa subject nga area. So as you can see in this arrow, constant na adria. So, constant siya kay gi-specify nga ang number 7. So mo na siya specific number. So dali na lang ng diction no kay kahit mo. Specific number 7. Dapat inyong ibutang na diya karon is si number 7 na gyapon inyong i-input kay specific man. The same manner na agyapon ta di ay predicate kay mao man siya ay logic karon. So, i-determine niya karon using this predicate nga part kung tinuod ba gyud nga ang ibutang diri is
si 7 is a prime number. So kung magbutang mo lain number dira kato 9 or 5 in those numbers nga prime gyapon. However, dili siya mohaom sa statement it because isip pinadaan riya nga 7 dapat imong ibutang dira. So if yun siyang basahon nga predicate kaning x nagrepresent na kang 7. So 7 is a prime number. So ani lang siya pagka logical notation. No? But once again, dili sa nato napokusan ang ato sang goal karon is to determine kung kinsa ang constant nga symbol. Later on, mag-abot na sila tanan. So for now, pahapyaw lang sa nang atong mga isgutanan dira. So ako lang karon is ma-determine nyo kung asa ang constant nga symbol. Next. So as you can see in this example, constant symbol in the universal quantification. So, naagya po si constant pero naapila siya dito as a part sa universal quantification. But by definition, pag constant daw is wala gud siya quantifiers but dili pasabot nga dili na siya pwede maapil sa universal quantification. Okay? So, ang statement karon is all student love learning. Tanan daw estudyante higugma sa pagkahibalo. And si John is a student. So kung siyang tanawon, natunga siya so duha siya ka statement. All student love learning and John is a student. So pasabot ani karon naatay duha ka subject o duha pod ka predicate kay duha man siya ka phrase or clause ang ambot sana siya no pero di man jud expert og English pero ang ako lang ipasabot dira aron kay nabahin ang duha ka natay duha ka statement. Okay? So kana ano karon natay duha ka subject na napud tay duha ka predicate. Sa kaning una nga statement reveal nato siya og 1 kanilang kani statement. Sa first statement karon ay subject all student wala gi-specify kung kinsa nga student. So, pasabot ana variable na siya. The same time, takabalo kinsa nga student nagamit pud siya og quantifier nga all. Quantifier. Pero dili sa nato isgutan kung kinsa nga quantifier o unsa nga quantifier, unsa ning variable didto na sa next nato nga video no. So karon lang atong focus lang is to determine sa asa nga statement, I mean sa kani nga statement kinsa ang constant ka symbol. So as you can see, naay variable diri napoy quantifiers, so dili siya ang constant nga symbol. Love, ito gigamit nga verb. Learning is the predicate. So ako lang gi-specify diri karon kaning love, predicate gihapon na siya but nagrepresent siya og relation. Okay? Once again, dili lang sa naton siya fokusan, dili lang sa ato sa focus sa constant. Okay? So, therefore, in the first statement, wala diri ang constant nga value. No? Wala diri kani nga part. So, sa next statement, and John is a student. John is a specific name. Tapos, nasa sa subject. At the same time, constant siya kay specify nga pangalan. As you can see, then we can conclude that patungkuhan and later later. So, diri ang part na ay constant, which is ang constant symbol diri si John. Okay? So, same manner na siya predicate trying to describe si John. But again, ato lang bottom line karon is ma-determine lang sa kung kinsa ang constant nga symbol. Gilang maabot ra ta ang quantifier, variable o predicates. Ato lang sang anam-anamon. Okay? So, 8 takeaways in summary. A constant symbol represent fixed specific entity in a predicate logic. Constant do not change
are not used in with quantifiers. So as you observe no, si John wala siya katapad ay ang quantifiers. Unlike sa students nga naay quantifier skill. Okay, ato lang isgutan. Example include names, numbers, and specific objects. So, dili lang siya limited sa pangalan of numbers, but another entities nga pwede nato siya magamit later on. Okay? Basin malimitahan na rin yung bang, ingon dito sa video, names sa numbers, nga nung lahi naman yung gamit ng example, dili. Okay? So, same manner sa sets, no? Dili lang siya number, but anything na pwede nato siya masa. Lastly, they are different from variable which can take multiple values. So, next topic nato is kaning variable. Okay, I guess that's conclude our topic for today. So, mao lang to, guys, no? I hope nga naamoy na learn and for us to evaluate kung naka-learn ba gid mo ato mong listingan, no? Magbilin ko diya og short quiz and then try to answer it. Tapos kung sa inyong tubag, pwede nyo comment sa comment section or i-im ko ninyo kung sa inyong tubag. And regarding sa answer, don't you worry kay ako gyapon siyang ibutang og appeal. Perhaps sa pinaka last sa video na siya ibutang. And then thank you for watching. I hope you learned something once again. Please do comment, libre na siya.